Hey guys, good morning. Kailangan natin mag-alcohol kasi kagaling ko lang sa labas. Namalengke ako ng konti lang. Alcohol. Praning. Hey guys, good morning. This is Jonathan Arbuda. You're watching I Love Tanjung TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. And if you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button. Yung bell notification na katabi naman ito para ma-notify kayo moving forward sa mga coming uploads ko. If you're using your social media, and today, it's Martes na ng umaga. So, isang panibagong video na naman ang ating gagawin dahil alam nyo namang sinusubaybayan nyo ang aking vlog. Medyo energetic ako ngayon at medyo positive ang outlook ko ngayon dahil isang magandang balita po dahil Ay! Ano yun? Magandang umaga mga kaibigan, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga pasasambing sa mga tren. Bigla-bigla na yung nagsasalita. Vlog ako eh. So, itong TV na to. Hey, turn on aircon. Init. Okay, turning on aircon. So, yun na nga. Kwento ko lang sa inyo guys. Kagabi, naka-receive ako ng balita na yung trabaho namin, kahit naka-modified quarantine siya, very blessed pa rin ako dahil extended ang aming work from home. So meaning, hindi priority sa amin. Kasi company-wide, iba-iba, may mga iba pabalik na paunti-unti. Pero yung account ko na hinahawakan is hindi priority to return on-site. So extended yung pag-stay natin sa bahay at pagtatrabaho at makagawa tayo ng vlog araw-araw or every other day or every other day. Sobrang saya. Kasi nga, safe tayo, pero kailangan pa rin tayong mag-ingat-ingat dahil lumabas ako kanina na malengke. Medyo ang daming tao sa labas. Pero mahigpit pa rin naman bago makapasok ng palengke. Hindi na hinihingan ng quarantine pass. ID na lang. So, pumasok ako. Konti lang yung tao sa palengke. Kasi nga alas 7. Kasi maaga kasi akong pumunta eh. Pero, ingat talaga ako dahil asthmatic ako. Pag asthmatic, medyo vulnerable, di ba? Yung mga may cancer, diabetes, high blood, sakit sa puso, tsaka asthma. Nakakatakot siya kasi nga deadly siya sa mga ganun. Hindi sa pag-iinarte, pero kailangan nating ingatan ng sarili dahil walang mag-ialaga sa akin. Ako lang mag-isa dito. Diyos ko, ayokong gamitin ang aking St. Peter ng maagay, no? So dahil nga, umaga na, kailangan nating magluto dahil kahapon, puro technology review ang napanood nyo sa mga previous videos ko. So, I'm pretty sure nami-miss nyo yung pagluluto ko at kung titignan nyo kung ano yung uulamin ko. So, ito na nga, namalengke ako. Konting preview lang kung magkano ang nagastos ko ngayong araw na. Bumili ako ng tuna. Shucks! Ang baho. So, bumili ako ng tuna. So, 1/4. Tuna 100. Pero, ayan, tuna ba to? Hindi ko alam kung tuna nga kasi tuna nga. So, ayan, tuna. So, ang gagawin kasi natin dito guys ay kinilaw. So, I really miss kinilaw. Gagawin natin kinilaw. At dahil may kinilaw, kailangan natin ng kamatis. So, bumili ako ng, biruin mo, 5 piso bawat piraso nito guys. Kamatis. 5 piso, 1/4, 100 ang kilo. So, 1/4, 4 na piraso lang. It is 20 pesos. Sobrang sad siya. But again, we have to adjust what is currently happening. Hindi tayo pwedeng reklamo. So, gumawa na lang tayo ng paraan kumita, no? Hindi na lang tayo magreklamo dahil yung mga tindera na yan, gumagawa rin sila ng paraan para kumita. Pero pag overpricing, over na, kailangan natin i-monitor yung mga yan, no? O, bumili rin ako ng 30 pesos po ito, guys. Yan, ganyan karami. 30. Konti nga lang eh. So, ilang piraso lang to. So, maliliit yung binili ko kasi ayoko na malalaki dahil nga isang piraso bawat luto ko, isang ganito agad. Bawal, diba, ulit ko sinabi, bawal maghati ng sibuyas dahil nga nag-absorb siya ng bakterya. So, yung isa, pag sobrang laki, sobrang dami naman. So, ito,
Yan, ito lang yung binili ko. It's 30 pesos. Kailangan kasi ito sa kinilaw at saka pag nagluto, kailangan talaga may sibuyas. Hindi ko tinitipid sa sahog ang sarili ko dahil dilata na nga lang yung ulam ko at yung mga kung ano-ano mga may preservatives. Wala nang kalasa-lasa. Titipirin ko ba sarili ko sa sahog? Nagtitipid na nga ako doon sa main ingredients. Sahog na lang. Yun na lang pakonsuelo ko sarili ko. Sahog na lang. Kaya may kamatis, sibuyas tayo. So yung paminta na to ay 10 piso bawat piraso. So dalawa yung binili ko, 20 pesos. So, kasi ito kasing paminta ko na nabili sa grocery guys, yung parati kong ginagamit. Ayan, yung parati kong ginagamit-gamit. Paubos na siya. Mga konti na lang. Addict nga ako sa mga sahog, di ba? Kasi yun na lang yung pakonsuelo ko sa sarili ko para sumarap yung pagkain yung sahog. Refill na lang natin siya, no? Kung yung mga ganitong nabibili nyo sa grocery na first time kayong bumili kayo ng 5 ganito, iba-ibang sahog. May paminta, may powder turmeric, powder. Baka kung ano nung powder. Bumili kayo ito mga 5, ganyan. Tapos pwede nyo na lang i-refill para at least makatipid kayo kasi bumili kayo ng panibagong ganito, di ba? So, ito kasi wag itapon mga ganito kasi maganda to sa mga kusina-kusina. Pwede pang display itong mga ganito, di ba? O tulad nito, bumili lang ako ng 10 piso, dalawa, 20. So, i-refill ko na lang. So, kung kailan ko kailangan ng gunting, tsaka naman nawawala. Kahapon nag-unbox ako, nawala talaga siya. Ayan. Sana pala nag-hoard ako ng paminta nung mura pa. Kasi mahal pala ng paminta. So, ganyan siya. Hindi pa rin siya napuno, oh. 3 tig sa 10. Mga 30 pesos. A refill, mapupuno na to. Pero, dalawa pwede na, no? Kasi mahirap din naman pag puno. Hindi na matagak-tak pag igaganon mo. So, ayan, meron na tayong laman. Ang pinaka-famous natin na longganisa. Sobrang natuwa ako sa longganisa, guys. This is 85 pesos. Tingnan nga natin kung gano'ng kadami yung 85 pesos mo. Sana malinis yung pagkagawa nito, no? 85 pesos. Ilang peraso? 1, 2, 3, 4, 5, 12 peraso. 85 pesos. Kailangan na lang natin ng butter. Hindi ko nakabili ng butter. Lumpia wrapper dahil gagawa tayo ng mga minu-minu, mga in the future. Mga next days from now, gagawa tayo ng basta kung anong lumpia. 11 piraso lang to. Ay, 11 pesos. Ang mahal pala ng lumpia wrapper ngayon. 10 piraso lang to, feeling ko. Yan o, ganyan kalaki. Yan, so ganyan siya kalaki guys. 10 piraso, 11 pesos. So parang 50 piso ang isa. Ang butal pa ng 1 piso, 11 pesos. Sana ginawa na lang piso isa, no? Mahal! Walang bawal magreklamo. Carrots, 1 piraso. Yan, dalawang yan, 30 pesos. Isang singkamas, isang carrots. With that being said, carrots, singkamas, sibuyas, kamatis, so pure foods, corned beef, hot and spicy. Ang gagawin natin dito, gagawa na naman tayo ng pachamba-chambang recipe. So gagawa tayo ngayon ng lumpiang corned beef. Kaya go na tayo. Dapat pala bumili ako ng all-purpose flour dahil mukhang basa to eh. Mukhang matubig tong ganito. Anyway, let's try. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, tsaka patatas. Lagyan na rin natin ng patatas para meron tayong extender. Ito guys, isama na natin to kasi bayad to eh. So ayan, hinugasan na natin. Crispy na taste. Isama na natin. Pag nagbalat ka guys, huwag pa kutsilyo yung ganun ha kasi makapal, sayang. Kiskisin mo na lang kasi malinis na rin naman to eh. Ano, wala na rin naman to mga lupa. Ganito lang nakuha niyong balat, diba? Hindi ka masasayang. So natin yung patatas. Hugasan na lang to guys. Dito tayo matatagalan sa pagbabalat nito. Tigas.
Lagyan natin ng konting kanin, guys. So, kung hindi ka nakabili ng flour, kanin na lang para magiging thick siya. Hindi ako nakabili ng flour eh, so kanin na lang para magkaroon tayo ng binder. So guys, ito na yung nagawa nating lumpia. 5 piraso lang to kasi ang linipis ng mga lumpia wrapper eh, na tumatagos yung laman. Piprito na natin siya. Umiinit na yung try. 6 na piraso pala guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na piraso. So, for now, lutuin muna natin siya kasi kailangan natin siyang hindi tumagos. So, mas prepared guys, mas maganda pagkabalot nyo, salang nyo agad sa mantika para hindi na mabutas. Or di kaya, bumili kayo, dublehin na lang yung balot ng lumpia wrapper mismo, pwedeng dublehin. Or di naman kaya, magdagdag kayo ng flour para maging thick at hindi pasa at hindi masisira ang inyong lumpia wrapper. So, it's either of the two. So, pwede nyo rin lagyan ng raisin or pasas para medyo masarap pag kinain, may tamis, nakagat ng tamis. So since wala tayo noon, magtiis lang tayo kung anong meron tayo dahil nga nagtitipid ako, no? Pero at least may idea tayo na karne norte pwede nating lumpiain. Medyo naging golden brown na siya. Madali lang siyang lutuin, hindi natin kailangan i-overcook. Kailangan lang natin siyang maging golden brown ang lumpia wrapper. Yun lang naman kailangan nating lutuin. The rest sa loob pwede naman half cook yun dahil nga to begin with yung karne norte luto na rin naman yun. Yung mga sahog na sa laman, since giniling siya, madali na siyang lutuin. Kunting tapat lang sa kumukulong mantika. So, as currently, what we are looking now, meron lang akong natitira na halos kalahati na parami ang ating i-re-ref ko to, and then bukas baka makabili ako ng flour or all-purpose flour. Titingnan natin kung pwede ba tong gawing patty or yung patty mismo. So, or di kaya bola-bola, pwede natin gawin tong bola-bola. Titingnan natin kung haluan natin to ng flour, kung ano lang yung pwede nating mahalo bukas. Kasi nakalimutan kong bumili ng flour talaga dahil nagmamadali ako, dahil bukod sa nagpipipid, nagmamadali ako dahil nga COVID. So natatakot akong lumapit ng mga tao doon. Kasunog na. 2,000 years later. Tapos na po nating lutuin guys, and I am so grateful, thankful, sobrang saya dahil positive ang ating niluluto. Bongga siya. There it is! Kita nyo ba? 6 na piraso lang yung nagawa natin ngayon. So, good for 2 na to eh. So, yung natimbla ko parang good for 4 yun. Yung may natira pa tayo bukas. Abangan nyo ang susunod nating vlog bukas guys, dahil gagawa tayo ng bola-bola, gagawa na tayo ng patty or something similar. So, biruin mo, pati yung dahon, carrots na effective na gamit natin, pati yung dahon. So, kahit anong dahon ilalagay natin doon, hindi na natin malalasahan palang bonggang-bongga. So, there it is. Here's your final look. So, ang sausawan na lang natin ngayon ay het
siya. Wala naman kasi kamatayan yung ketchup eh. Yun yung pinaka-Pinoy natin, yung banana ketchup talaga. Yun yung matamis-tamis. Yun yung mahilig kasi tayo sa matatamis eh. Matamis na spaghetti, matamis na ketchup, di ba? So, ito yung gamitin natin. Pero mas mukhang mas masarap sa Mantumas. Or, if you know how to cook a teriyaki sauce, which is, we're gonna also do that in the future vlogs. Korean sauce, mga ganun. Tatry-try natin siyang mga kung ano-anong sauce na gagawin natin. Din magpiprito tayo ng manok, or ganyan, or bola-bola. Bukas, isi-search ko pa yung teriyaki sauce ha. Then, gagawin natin ng bola-bola yung natira. Excited talaga. We're supposedly, gagawa ako ng turon. Turon, yung lumpia wrapper turon. Kaso kinulang tayo. So, bukas na lang natin tululutuin. Marami pa tayong mga video na gagawin guys, ng mga pagluluto, ng mga pachamba-chamba. Pero pwede naman pala. So, titikman natin ngayon. Ang harap. Sarap sa kanin. My God. Bye! See you on my next video! Bye! Papakabusog muna ako.